Ilang kilo ba dapat ma-achieve sa isang buwan? Ano ba ang dapat ipapakain natin sa 2 months and 3 months? Ano ba yung gagawin natin sa purga kung ang pinupurga natin ay isa o dalawa lang? So yun yung mga dapat nating sagutin mga kabag sa tanong. So just keep on watching, mag-subscribe, mag-like at mag-comment kayo palagi mga kabagis. Kuha natin sa timbang mga kabagis, depende talaga yan sa kung ano yung required na timbang din sa mga pinapakain natin na feeds, kasi normally mayroon lang silang mga guide sa mga pakain at ano yung mga estimated na timbang na pwede nating makuha. So basically kung 1 month na yung pakain natin mga kabagis, ang baboy niyan kumakain ng starter feeds, and then normally mga 30 days ang pakain natin dyan mga kabagis, and kung maabot nila or normally ang maabot nilang timbang sa mga ganyan is 15 to 20 kilos. So depende na rin yan kung ano yung gaano ka ano yung klase ng mga biik na nakuha natin, yung kalidad ng piglets. So yun yung mga estimated na mga timbang. Now pagdating sa 2 to 3 months, ang pakain natin dyan normally nasa grower feeds na. And kung nasa grower feeds ka na mga kabagis, ang mga timbang naman ng baboy na kadalasan na maabot or aabot kung nasa 2 months to 3 months na pakain ay from 40 kilos to 70 kilos naman. Yun yung mga estimated. But normally kung talagang maganda yung quality ng baboy mo, maganda yung pagpakain mo, hindi naging bansot yung baboy mo, there are cases na pag dating ng 3 months mga kabagis, mas more than pa sa 70 kilos yung ma-achieve natin. But again, depende na yan. So yung tanong kasi kung paano yung mga kilo, again, depende talaga yan. Ang sagot ko yan, depende sa klase ng biik at klase or kalidad ng mga feeds na pinapakain natin. Now, going to the purgat na topic, na kung mag-deworm tayo sa mga baboy, bakit kailangan i-deworm sila monthly? I-deworm natin sila monthly para mga kabagis, ma-assure natin na hindi, kumbaga, walang kaagaw yung baboy natin sa mga sustansya na nakuha nila sa feeds or sa mga vitamins na ibinibigay natin sa kanila. Wala silang kaagaw kasi walang bulate sa kanilang katawan or kanilang tiyan. So yun yung ina-assure natin why we're doing deworming in a monthly basis. But there are also cases, no, na hindi na talaga kailangan ang deworming kung alam naman talaga natin na hindi ganun ka dumi or ka ano yung baboy natin, depende din sa setup ng kulungan. So yun yung ang sa akin lang sa mga ganitong setup na kulungan yan, na minsan kinakain nila yung mga semento, no, kinakain nila yung mga dumi minsan sa sabay na pagkain sa feed. So kinakailangan talaga yan ma-deworm in a monthly basis sa ganyang setup na kulungan. So yun yung sagot ko sa tanong na bakit kailangang monthly. Kasi unang-una, i-make sure natin na walang kaagaw. Kasi kung walang kaagaw yung ating alaga sa mga kinakain nila or mga nakuha nilang vitamins sa pagpakain natin, no, sa pag-alaga natin sa kanila, kung walang kaagaw, meaning to say, ma-maximize natin yung potential na timbang, paglaki at quality ng ating baboy talaga, no? So yun yung pinaka main reason doon mga kabagi. So kailangan mapurga siya in a monthly basis. Now regarding naman din sa vitamins, bakit ang vitamins ko is ganito kasi yan. Pagkakuha ko ng baboy or yung mga big piglets ko, I have to count at least 15 days. Magturok ako ng vitamins. First nila na vitamins yan at doon ko ituturok sa bandang puwitan. So yung mga nagtatanong kasi kung ano yung magandang area na iturok yung mga injections, no? Kung mga piglets pa lang yan, maganda yan na i-inject sa may puwitan nila kung ganyan pa yung edad ng mga piglets ninyo. First nila na turok mula pagkabili mo, which is 15 days, and then nasa 1 ml yung ibinibigay ko sa kanila.
Kasi may mga nagtanong din ano yung gaano karami. So again, ituturo ko sa may puwitan 1 ml. First nila nga pag-receive ng vitamins after 15 days. Now second na magbigay ako ng vitamins mga kabagis is after 30 days from the first vitamins nila. Yung pag-take nila ng vitamins, mag-count ako ng 30 days, then second na naman yan. Now, ang ganyang setup, malaki-laki na yung mga baboy yan. Pwede na yung ilitsyon sa pangalawang pagturo ko ng vitamins. So, ang ginagawa ko dyan mga kabagis is nasa bandang batok ko na ini-inject kasi mahirapan na akong magbuhat sa mga baboy na yan. Or minsan nga, hindi na lang ako nag-inject sa kanila. But normally, kung mag-inject talaga tayo sa ganyang edad, dito na. Kasi habang kumakain sila, iturok mo yung injection mo para hindi ganun ka stress at hindi ganun kahirap sa side mo magbigay ng vitamins. Now, sa panahon na yan, kibali na sa mga more than 1 month na yung baboy mo, sa second na pagbigay mo ng injection is nasa 2.5 ml naman yung pagbigay mo niyan. Pwede din 2 ml. Depende na sa'yo. Ang ano kasi yan sa timbang na sa gulang. So sa first mo na pagbigay ng vitamins, yung 15 days from the time na nabili mo is 1 ml. Then sa second yan, after a month or a month and a half, magbigay ka na naman ng vitamins 2 ml or 2.5. Yun yung aking ginagawa sa pagbigay ng mga gaano karami, ano yung dosage, no? Ano yung ilang ml yung binibigay natin. Then yun yung ginagawa ko, yung mga nagtanong sa regarding sa vitamins. Okay, so I hope na-address natin at nasagot ko yan mga kabagis kasi important. Gusto ko ring i-mention, no, kasi mayroon nagtanong regarding nga sa baboy niya nanganak na tapos nakalimutan or hindi niya sure kung nabigyan ba ng antibacterial at vitamins yung inahin. So gusto ko ring i-mention yan kasi part din yan sa pag-alaga ng ating mga inahin at pag-make sure natin na maganda yung ano ng piglets natin. Though wala pa akong experience na ganun, pero ito yung mga natutunan ko, more especially sa pagpanood ko ng mga nagba-vlog din, is i-make sure natin na once manganak na, kinabukasan magbigay tayo ng vitamins, which is Norovet yung gamit ko, and then antibacterial kasi ito yung prevention makabagi sa mga pwedeng mangyari sa baboy mo, like maubusan ng gatas or ma-stress yung baboy. So panganak, hindi na magpapadede or malagnat, yung ganun, or maano pa siya, mawala ng ganang kumain kasi na stress nga or may dinaramdam sa katawan. So to make sure na mabalik natin yung kanyang lakas, 'di ba, pag labor niya, grabe yung mga anak na lumabas sa kanya. Tapos kailangan niya mabalik yung lakas ng ating inahin mga kabagis. Kaya i-make sure natin mabigyan natin ng antibacterial at vitamins. Kahit si Tersaghi TV, na-mention din yan niya sa isa sa mga vlogs niya na kailangan yan mabigay sa inahin para mawala or ma-remove or hindi natin maranasan yung mga problema sa ating mga inahin na wala nang ganang kumain, hindi na magpapadede or wala nang gatas. So mga ganyang klaseng mga problem sa mga inahin natin. So huwag kalimutan na magbigay ng injection sa vitamins nila at antibacterial. Importante yan mga kabagis. So yun na siguro, no? I hope na address ko lahat yung mga katanungan, and I'm so happy and thankful again sa lahat na sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga uploads mga kabagis. 19,000 subscribers na tayo and counting. Sa tingin ko ma-reach ko yung 20,000 before the end of this year, and I'm so happy and excited, no, for that. Looking forward for next year 2022, itong mga baboy or itong mga inahin natin na mga anak na yan, yung ating ito by December siguro pwede na yung pakastahan. And then isa pa yung ating bully na buntis na rin ngayon, and then mga anak na yan, malapit na yung mga anak. So yun mga kabagis, something to look forward, no, this coming 2022, and I hope kayo rin mga kabagis, maganda yung inyong mga ginagawa ngayon, maganda yung inyong mga pamumuhay, yung inyong diskarte, yung mga kung may mga sideline kayo, yung mga ganitong klaseng mga inalagaan. I hope din na maging successful tayong lahat. So thank you so much.